Ang Portland Trail Blazers ay isa sa mga NBA franchises na may rich pero madalas underrated na history. Nagkampiyon ng Portland noong 1977 sa ilalim ni Coach Jack Ramsey at pinangunahan ng dominant big man na si Bill Walton. Isa itong title hanggang ngayon ay ipinagmamalaki ng Rip City. I think sila din yung pinakabatang team na nakapasok sa NBA Finals. Bumalik sila sa NBA Finals noong 1990 at 1992. Sa pangunguna ni Clyde Drexler, pero sa kasamaang palad, pareho itong nauwi sa pagkatalo. Unang laban sa Bad Boys Piston at sumunod kontra sa 90s Bulls Dynasty. Tinik nga naman ng buong liga yung Bulls Dynasty na yan. Muntik na, pero hindi pa rin sapat para makuha ang ikalawang titulo. Sa modern era, si Damian Lillard ang naging muka ng franchise. Sunod-sunod ang clutch shots niya at ilang beses niyang dinala ang Blazers sa playoffs. Pero madalas, kinakapos sila sa huli at isang beses lang silang umabot ng West Finals noong Dame era. Ito yung 2019 Western Conference Finals laban sa Warriors ni Steph Curry na may KD dapat pero wala at dito ay na-sweep ang Portland. Ito na rin ang last time na naging perennial playoff contender ang team pero sa kabila nito masasabi pa rin na mas maayos ang public image ng Blazers na ito kumpara sa mga naunang dekada dahil kung babalikan natin mas magulo ang early 2000s version ng team. Tungkol dito pala ang episode na to. By the way, sabay nating nababasa itong mga sulat ni Ryan Garcia. Competitive din naman ng Blazers noong early 2000s at umabot pa sa 2000 Western Conference Finals laban sa Lakers. Pero ang problema nila noon ay hindi lang nasa loob ng court. Kundi pati sa labas. Dahil sa sunod-sunod na issue ng mga players, nakilala sila bilang The Jail Blazers. Yung pala yun, akala ko dahil mahilig lang silang kumuha ng technical, Portland Jail Blazers. Nagsimula ang era na to nang kunin nila si Shawn Kemp noong 2001. Jail Blazer nga naman pala talaga na nooy lampas na sa kanyang prime at may personal issues na kinakaharap. Sumunod ang mga kontrobersiya kina Zach Randolph, Damon Stoudemire at Rasheed Wallace na may kinalaman sa batas at team discipline. Lalong lumala ang sitwasyon ng masangkot si Ruben Patterson sa domestic abuse at internal team conflicts. Dagdag pa rito ang patuloy na banggaan ni Rasheed Wallace sa mga referees, kabilang ang insidente kay Tim Donaghy na nagresulta sa suspension. Pero kahit negatibo ang public image ng koponan, tila kampante pa rin ang ilan sa mga players sa kabila ng mga issue. Kaya lang umabot sa sukdulan ng problema nang mahatulan si Quintel Woods sa kanyang kasong animal abuse dahil sa pagiging sangkot niya sa dogfighting. Dito ko lang nalaman to. Dogfighting. Player ng Blazers na, I guess dogfighting, sabong ng mga aso, no? Kalaunan, pinakawalan din ng Blazers ang mga troublemakers, ang dami nun. At nag-full rebuild noong mid-2000s. May ilan na nagtagumpay matapos umalis tulad ni Rasheed Wallace na naging champion pa sa Detroit noong 2004. Ngayon, mas wholesome na ang image ng Portland. At kung may aral man dito, matitiis naman yata ang pagiging bad boy sa court. Ang problema kung bad boy ka rin sa labas. Si Rasheed Wallace nga din pala, Plok, sa kanya nanggaling yung kataga na ball don't lie. Kasi sobrang palaaway talaga niya sa court. Ngayon, pag nag-free throw yung kalaban at nagbintis, yun yung sinasabi niya, ball don't lie! Sa kanya galing yun. Akala ko naman, Jail Blazers dahil bad boy sila sa court. Ngayon, nalaman ko ang mga atraso nila sa labas. Hindi ko nga rin naisip na kasama pala si Shawn Kemp dun. Ay siya, ako naman naaliw sa mga bago ko na namang natutuhan. Luis Ascona, Plok, sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.